Hello po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Levitico mga kapatid. Pero kagaya ng dati, tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman Lord sa umagang ito dahil ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman po sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Salamat din Lord dahil kami ay makakapagbasa, makakarinig, makakapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihang salita. Samahan mo po kami, turuan at gabayan. Buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan namin maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Samahan mo rin po ako palagi, turuan at gabayan, O Diyos, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo, paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell mga kapatid para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Last time, shinare ko po sa inyo ang chapter 12 na may pamagat itong tuntunin sa paglilinis ng nanganak ng mga kapatid. At ngayon po, dito na po tayo sa chapter 13. Tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Yan yung sa verse 1. At hanggang 46 mga kapatid. At dito naman sa verse 47 hanggang 59, tuntunin tungkol sa mansa sa damit o kagamitan katad, sabi dito, no? Mag-umpisa na po tayo. Chapter 13, tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron kung ang balat ni naman ay mamaga, magnana o kaya magkaroon ng parang singaw at ang mga ito ay maging sakit sa balat na parang ketong. Dapat siyang dalhin kay Aaron at sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng pari at kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat at sa palagay nito'y tagos hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Ngunit kung sabi dito, ngunit kung balat lamang ang namuti at pati balahibo, ihihiwalay siya ng 7 araw. Pagkatapos susuriin siyang muli sa ika-7 araw at kung sa tingin ng pari ay hindi lumala ang sakit sa balat, 7 araw pa niyang itong ihiwalay. Pagkaraan ng 7 araw, susuriin niyang muli ang may sakit kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang sakit sa balat ay hindi lumala sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ipapahayag siyang malinis dahil isa lamang itong pamamaga, sabi ng ating Diyos. Sabi dito, lalabhan niya ang kanyang damit at siya ay magiging malinis na. Ngunit kung mamamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa pari. Kung umulit uli yung pamamaga o pamumuti ng balat na sinasabi nga na parang ketong, magpapasuri siya. Yung panahon na yon mga kapatid, sisiyasatin siyang muli at kung ang pamamaga ay kumalat nga at ipapahayag ng pari ang sabi dito na ang may sakit ay marumi, may sakit sa balat na parang ketong ang taong iyon kung namaga uli, kung bumalik uli, no? Susuriin. At sasabihin nga daw ng pari,
na ito'y marumi dahil ito'y may sakit na parang ketong. Ang sino mang magkaroon ng sakit na ito ay dapat dalhin sa pari para masuri. Sisiyasatin ito at kung ang namamagang balat ay mamuti at magnaknak, sabi dito, at ang balahibin nito ay namuti rin, hindi na siya ihiwalay pa sapagkat tiyak ng siya'y marumi kung kumalat ito sa buong katawan. Sabi dito sa verse 30, sisiyasatin siya ng pari at kung naging maputi lahat ang balat niya, ipapahayag siyang, sabi dito, malinis. Ulitin ko lang mga kapatid, kung kumalat ito sa buong katawan, sisiyasatin siya ng pari at kung naging maputi lahat ang balat niya, ipapahayag siyang malinis, mga kapatid. Subalit, sabi dito, sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magsugat o magsugat-sugat, sabi dito, balat ay muling magsugat-sugat, ituturing siyang marumi. Kung bumalik at parang nagkasugat-sugat na, mga kapatid, sabi dito, ituturing siyang marumi. Sisiyasatin siya ng pari at kung gayon nga ang makita rito, ipapahayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda na ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong at siya'y sabi dito ay maituturing na marumi. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling magpasuri. Kung makita ng pari na ang kanyang sugat ay pumuti, ipapahayag siyang magaling na, malinis na siya ayon sa ritual. No? Yung panahon na yon, mga kapatid, talagang pati pagdumi ng balat, pagsugat-sugat, talagang ituturing siyang marumi. No? Kailangan magpasuri siya sa pari. Verse 18, mga kapatid, kung magkapigsa ang alinmang bahagi ng kanyang katawan at gumaling, ngunit ito'y mamaga ulit at mamuti o mamula, dapat umarap sa pari. Ang taong iyon, kung makita niyang tagos sa laman ang sugat at ang balahibo nito ay namuti, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Ang pinagmulan nito ay sa pigsa. Ngunit kung hindi naman tagos sa laman ay, sabi dito, kung hindi naman tagos sa laman at hindi namuti ang balat o ang balahibo, ang may sakit ay ibubukod ng 7 araw. Kung sabi dito, kung lumaganap ito sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag siyang marumi sapagkat siya ay may nakakahawang sakit sa balat, ibubukod siya. Kung hindi naman kumalat sa ibang bahagi ng katawan, ito'y marka lamang ng pigsa at ipapahayag ng pari na malinis ang taong iyon. Verse 24, sabi dito, kung mapaso ang isang parte ng katawan at ang parteng hindi napaso ay namula o namuti, ulitin ko lang, kung mapaso ang isang parte ng katawan at ang parteng hindi napaso ay namula o namuti, susuriin ito ng pari. Kung pumuti ang balahibo nito at tumagos sa laman ang sugat, ito'y sakit sa balat na parang ketong. Ipapahayag ng marumi ang taong iyon kung makita ng pari na ang balahibo na napasong parte ng katawan ay hindi namuti at hindi tagos sa laman ang sugat, ihiwalay niya ang taong iyon ng 7 araw. Pagkatapos ito'y susuriin ng pari at kung ang sakit ay kumalat sa katawan, ipapahayag na marumi ang taong iyon. Siya ay may, sabi dito, sakit sa balat na parang ketong, ngunit kung hindi kumalat o humawa sa ibang parte ng katawan, ang pamumula, sabi dito, ang kulay, sabi dito, mamaga lamang ito ng napaso, ipapahayag siya ng pari bilang malinis sapagkat ito'y paltos lamang. Talagang susuriin mabuti. Baka sakit sa balat ito, baka kumakalat ito, baka nakakahawa ito. Kaya siya dapat ay suriin. Mga kapatid, ihiwalay, i-check mo ng mabuti at kung lumala ito,
ipapahayag siyang marumi, mga kapatid. At 29, mga kapatid, verse 29, kung ang isang lalaki o babae ay magkasugat sa ulo o sa baba, susuriin siya ng pari kung nangangati at tagos sa laman ang sugat at ang buhok ay numinipis at naninilaw-nilaw. Ipapahayag siyang marumi, siya ay may sakit sa balat na parang ketong. Ngunit kung ang sabi rito, nangangating sugat ay hindi naman na umabot sa laman at hindi, sabi dito, hindi nanilaw ang buhok, ihiwalay siya sa loob ng 7 araw. Pagkatapos susuriin siya ng pari kung hindi ito kumalat at di tagos sa laman, hindi nanilaw ang buhok, mag-aahit at sabi dito, mag-aahit ang may sakit maliban sa balahibo ng sugat. Ngunit 7 araw siyang ihihiwalay. Sa ika-7 araw, susuriin siyang muli at ng pari kung ang sugat ay hindi kumalat at sa iba pang parte ng katawan, ipapahayag siya ng pari bilang malinis. Sabi dito, maglalabas siya ng kanyang damit at siya ay magiging malinis na, no? Hindi naman malala. So maglalaba lang para maging malinis, lalaban yung kanyang damit at ituturing na siyang malinis. Ngunit pagkatapos niyang magpalinis at magkaroon muli ng sugat sa ibang panig ng katawan, susuriin siya ng pari kung kumalat ang sugat at ang taong iyon ay ituturing na marumi. Mga kapatid, kung bumalik, kahit hindi nanilaw ang buhok sa may sugat, kung sa tingin ng pari ay hindi kumalat ang sugat at tinutubuan na ito ng itim na buhok, magaling na ang taong iyon at ituturing ng malinis, no? Kung i-check uli na hindi naman kumalat, ituturing siyang malinis. Kung ang sino mang babae o lalaki ay magkaroon ng mga batik na puti sa kanyang balat, susuriin siya ng pari kung hindi masyadong maputi ang batik, lamang iyon siya ay ituturing na malinis, no? Basta ang tinuturo o sinasabi dito, mga kapatid, ay yung mga sakit-sakit sa balat. Yun ang chine-check nila at pinapasuri ito sa pari. At talaga kung malala ito, siya may sakit, ituturing na marumi. Ngunit kung sakit lamang sa balat, ibubukod muna ng 7 araw at i-check uli, susuriin uli. At kung hindi naman, ituturing na siyang malinis. Maliligo lang at maglalaban ng kanyang damit, malinis na siya. Pero kung ito'y lumala, ituturing siyang marumi, mga kapatid. Sabi dito, kung nalalagas ang buhok ng isang tao, hindi siya ituturing na marumi kahit siya ay kalbo. Kung malugas ang buhok sa gawing noo, siya ay kalbo rin. Ngunit ituturing na malinis, mga kapatid. Ngunit kung may lumitaw na namumula-mulang sugat sa kalbo niyang ulo o noo, ito'y maaaring sakit sa balat at na parang ketong, susuriin siya ng pari kung ang sugat na iyon ay tulad ng sakit sa balat na parang ketong na tumutubo sa ibang bahagi ng katawan. Susuriin na naman kung sa bandang ulo, mga kapatid. Sabi dito, ipapahayag ng pari na siya ay marumi dahil sa sakit sa balat na parang ketong na nasa kanyang ulo. Ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya ay may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo, maninirahang mag-isa. Nakakalungkot, mga kapatid. No? Biro nyo, ganun ka na, may sakit ka na. At sabi pa dito, sisigaw siya ng ako'y marumi, ako'y marumi. At maninirahan siya sa labas. Sabi dito, sa labas ng kampo ng mag-isa, mga kapatid. At verse 47, mga kapatid, tuntunin tungkol sa mansa sa damit o kagamitan katad. Kung magkaroon ng amag ang damit na lana o lino o ang sinulid na lana o lino na di pa nahabi, sabi dito, o anumang yari sa balat, at kung berde o namumula-mula ang amag, ito'y dapat ipakita sa pari. Susuriin niya ito at sa 7 araw na
ipapatago ang damit na sabi dito nagkabatik sa ikapitong araw muli niyang titignan ito at kung ang amag ay humawa sa ibang bahagi ng damit, maging ito'y kagamitang yari sa tela o balat, ituturing itong marumi. Susunugin na niya ang mga ito sapagkat ito'y nakakahawa. No? Sa damit din mga kapatid o kagamitan kung nagkaamag, itatabi siya, itatago at titignan muli at sa ikapitong araw kung ito'y lumala, ito'y susunugin na mga kapatid. Subalit kung hindi naman humawa sa ibang parte ang mansa nito, maging ito'y sa damit, sa kagamitan yari sa balat o sinulit, sabi dito, iuutos niyang labhan iyon, ngunit ipapatago pa niya ng 7 araw, lalabhan at ipapatago pa. Pagkatapos muli itong sisiyasatin ng pari, kung hindi pa rin nagbago ang kulay nito kahit hindi humawa, ituturing na itong marumi at dapat sunugin kahit ang amag ay nasa loob o nasa labas ng bahagi ng kagamitan, mga kapatid, kahit kagamitan. Kung ito'y inaamag, nilinis na, nilaban mo, inamag pa rin, ito'y susunugin na. Ngunit kung ang mapunan niyang kumupas ang mantsa at ang bahaging iyo'y gugupitin niya sa damit o kagamitang yari sa tela o balat, at kung may lumitaw pang ibang mantsa, ang damit ay dapat nang sunugin. Ngunit kung malalabhan ang damit, kagamitang yari sa balat o sinulit at malinis ang mantsa, ito'y lalabhan muli at ituturing ng malinis. Lastly mga kapatid, ito ang tuntunin tungkol sa mga amag na anumang kasuotan dahil o damit o balat upang malaman kung marumi o malinis ang mga iyon. Amen. At yan po ang katapusan ng chapter 13 mga kapatid, tungkol nga, ulitin ko lang, tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. At ang pangalawa, ayun nga, tuntunin tungkol sa mansa sa damit o kagamitan katad mga kapatid. Dito sinabi, nakakalungkot na kung ikaw ay talagang mapapatunayan na may sakit ka sa balat, na ketong or nakakahawa ito, ikaw ay magsusuot ng sira-sirang damit, magtatakip ka ng bibig at sisigaw ka ng ako ay marumi, at ikaw ay mamumuhay na mag-isa sa labas ng kampo. Ganun po pagka ikaw ay marumi sa panahon na yon mga kapatid. Pati kagamitan, kung ito'y nakita nilang marumi, inaamag-amag, hindi mo na ito dapat gamitin. No, mga kapatid, ito'y sabi nga dito, ito'y dapat nang sunugin, mga kapatid. Gamit man yan, kasuotan man yan, yari man yan sa sinulid o balat, dapat mo na yang sirain o sunugin, mga kapatid. No? Ganun din, mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong malinis, mga kapatid, sa mata, sa harapan ng ating Diyos, mga kapatid, upang hindi tayo ibukod, upang hindi tayo matapon sa apoy. Kung patuloy tayo magiging marumi, kung patuloy tayo magiging makasalanan, mga kapatid, ihiwalay tayo at dapat sunugin. Pero tayo'y nagbabalik loob na sa ating Diyos, nagpapakabuti, sumusunod sa ating Diyos, nananalangin, nagdi-devotion, mga kapatid. Hindi tayo ihiwalay ng ating Diyos. Magpatuloy lang tayong gumawa ng kabutihan at sumunod sa ating Diyos na buhay, mga kapatid, upang hindi tayo ibukod, upang hindi tayo itapon sa apoy. Magpatuloy, magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba tayo, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayon. Yung karumihan, tanggalin na natin yan, alisin na natin sa ating mga katawan yan, sa ating pag-iisip, pati sa pananalita, mga kapatid, sa pagkilos, maging maayos, maging malinis, maging tama tayo sa harapan ng ating Diyos, sa paningin ng ating Diyos, at sa ating mga mahal sa buhay. Ganon din sa ating kapwa, ang maging mabuting tao, maging makadiyos, mga kapatid, maging mapagmahal, mapagpatawad, at maging mapagkumbaba ang bawat isa, mga kapatid. Maraming salamat po sa salita ng ating Diyos na ating narinig, na pag-aralan, nabasa ngayong umagang ito. Maraming salamat din sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako.
dudulog tayo sa ating Diyos na buhay. Nakikinig po ang ating Diyos ngayon mga kapatid. Ihanda po natin ang ating puso't isipan. Lalapit po tayo. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagbigay buhay sa lahat ng may buhay. Salamat po Lord sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa at napag-aralan na naman ngayong umagang ito. Lord, nawa nga kami laging maging mabuting tao, maging malinis, maging karapat-dapat sa iyong harapan, O Diyos. Samahan mo po kami, turuan mo po kami, O God. Bigyan ng kalakasan upang magawa namin, magampanan namin lahat ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga inuutos sa bawat isa, O Diyos. Samahan mo po kami, proteksyonan mo po kami nang hindi na muli kaming magkasala, O Diyos. Salamat, Lord, dahil lagi mo pong naririnig ang aming mga panalangin, O Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat tao, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po sa lahat. Salamat po sa iyong mga salitang makapangyarihan dahil ito'y tumatak sa aming mga puso't isipan, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, we pray na lagi kaming maayos, lagi kaming mag-ingat na makagawa ng kasalanan, Lord. Ito'y naway kalimutan na namin ang paggawa ng kasalanan, ang pag-iisip ng masama, ang pagsasalita ng masama, O God. Ito'y makalimutan na namin upang maging karapat-dapat kaming tumawag sa iyo na Ama upang kami tanggapin mo sa iyong kaharian, O Diyos. Yan po ang aming panalangin. O Lord, nawa kami iyong samahan, turuan, gabayan at proteksyonan, O Diyos. Salamat po Lord, and we claim it Lord na magiging maayos na ang bawat bansa. Magiging malinis, wala ng virus, wala ng mamamatay at magkakasakit, O God. In Jesus' name, O God, magiging maayos na ang pamumuhay ng bawat isa. Ligtas, masaya, masagana at tagumpay, O Diyos. Salamat Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit, dahil yan po ay pagkakaloob mo sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. In Jesus' name, magiging maayos na ang bawat bansa, lalo-lalo na ang Israel. Wala nang kaguluhan, O God. Magiging maayos na sila, masaya, masagana, tahimik, maunlad, at tagumpay, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat din po Lord, dahil lagi mo po kaming inilalayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Lagi mo rin tinuturuan, ginagabayan ang bawat presidente ng bansa. Ganon din, Lord, ang mga kasamahan nila sa pamahalaan, ang mga scientist, doktor, pulis, sundalo. O God, iniingatan mo rin sila, sinasamahan, tinuturuan at ginagabayan. Ganon din po kami lahat. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa, O Lord. Salamat din sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagbigay mo ng isang pagkakataon pa sa aming mga buhay. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At salamat sa lahat ng blessings na natatanggap namin. Araw-araw, kalakasan, kaayusan, kasiyahan, O God. Pagkain, pera, magagandang bagay. Tahanan, O God, sa lugar naming maayos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Thank you po, Lord. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa bawat tao. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen. And Amen mga kapatid. Amen po. Salamat sa ating Diyos sa kanyang mga salita. Salamat sa paalala niya sa ating lahat. Salamat po sa inyo mga kapatid. Sa susunod pong muli, mag-ingat po kayo palagi. Mahal tayo ng ating Diyos. God bless sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.